maraming salamat sa inyo na kayo ay sumama sa aming filing. Salamat sa Diyos. Pagamat masama yung panahon kahapon, hindi tumuloy na yung umaga. We're very grateful, Chichi and I, to the people of Manila who voluntarily went on their own today. Nakaka-overwhelm lang, no? Sa mga nanonood nagpunta dyan kanina. Maraming salamat sa inyo. Kasi kayo magkalala, may awaan Diyos. Pagdating ng araw, kapag kami ni Chichi sa pinalad at sa na kami mga grupo, maglilingkod po kami ng matino, masinop at mainam. Thank you very much. You may ask. Yes. Kakaroon ba ng peace reconciliation after this? Kasi ba, itong kampanya medyo magkakasakitan ng ang dami, mga ganon. Sa'yo. Modesty aside. Mayor Era, Mayor Lynn, malangit ako ang kalikuha. Pagkatapos ng eleksyon, sila yung dalawang pinuntahan ko. Pinuntahan ko si dating Mayor Lito Atienza, dating Mayor Lynn, yung mga grupo ni Mayor Estrada, and those people who participated in the course of election. Hindi ko sila, wala kayong nakitang pait o paghihiganti. Nag-move on kagad. And another fact is that nung binigyan ako ng pagkakataon ng taong bayan sa lungsod ng Maynila, makikita ninyo din, boy, kayo mga ligo na kayo sa City Hall, makikita ninyo, United Colors of Benetton, yung mga department head ko. Merong tao ni Lim, tao ni Erap, tao ni Lito, tao ni dating Mayor Mel Lopez, lahat naging halos department head. Because we always wanted, like Chichi and I, we agree on something that we get the best people in their respective field of undertaking para mas mapabuti yung paglilingkod sa bayan. Kaya umasa ka, walang ganon. Ako siyempre, hayaan ko lang ang taong bayan, si Chichi at ako at 10 ng aming grupo, we will let the people decide itong 2025. Hayaan namin ng mga batang Maynila, lalong-lalo na yung mga lolo't lola namin dito sa lungsod, makapamili ng malaya itong darating na. Meron po kayong supporters sa baba. Ang sinachant po nila is, Yorme, Yorme, balik ka na, honey, honey, alis ka na. How do you interpret that, sir? That I don't know. I cannot speak on behalf of those who voluntarily went here. Baka yun ang nararamdaman nila. But again, as you all know, I'm just happy. Chichi and I are happy and overwhelmed. Unprecedented yung pagbuhos ng tao. So, if that is a support, we are very grateful. Sa Bukana pa lang, kumbaga sa Talpakan, unang saltada, nagparamdam na ng suporta yung mga batang Maynila. Sir, masaya na kami. what made you decide to come back? May mga projects or programs ba tayo in your first term na gusto niyo pang ipagpatuloy? Well, as What you can see, motivated you? yung taong bayan in the last couple of months, I was worried why taong bayan sasabi na bumalik ka na. Then I noticed parang biglang madaming sasaktan sa pagka-mayor ng Maynila. Parang lahat, everyone is interested in running for mayorship. Siyempre ako naman, proud ako kay Ate Hana. Proud kami sa kanya dahil tinulungan niya namin mga nanay at tatay namin. Chichi is a witness of that because kasama ko siyang umiikot. So talagang na-frustrate sila kasi parang
araw-araw na lang ba sila mag-aabang sa payout? So that's one issue na sinasabi nila sa akin. Two, yung online schedule ng health center, na nahihirapan yung mga tao. Dati naman wala eh. Nung araw naman, kahit hindi pa ako mayor, I have to give credit where it's due. Kahit yung mga past mayors na sinundan ko, Era, Lin, Achesa, Lopez, nung araw, ang health center 1-2. Sawa ang puntahan ang tao. Kumbaga, walk-in anytime. I don't know, for some reason, this department head came up with an idea na kailangan bago ka pumunta sa health center, magpapa-online ka pa. So those are the reasons, two reasons. Three, I think kayo nagbalita nito. Diba lumabas sa mga artikulo na the city of Manila is now the 5th riskiest city in the world with regard to tourism. Then, I think about 4-6 weeks ago, lumabas na naman sa mga artikulo na ang Maynila is number 1 na naman sa crime rate index. So, I think it's high time na usapin si Ate. Kinausap naman namin siya. Ako personally, para yung kanyang may bahay na department head ng Manila Health Department. And I respectfully ask Ate Ani. Ako nananawagan yung bayan. Eh ayoko naman pinipilihan. Baka ate, pwede ako mag-take. And swiftly answered, no, I'm running for re-election. And, siyempre, ayoko naman siyempre, ako naman siya siya yung nakaupo. Karapatan naman din niya yun. So, what I did is kiss her, said goodbye, and hug Doc Box. Kasi alam mo, ito mahal na mahal ko yung mga yan. Dahil kay Johnny lang. Bilang pagkatama. In my own little way, sa po ng aking pamilya at mga kasamahan sa public service. We really tried to nurture them. Si Philip Lacuna, nakaupo. Si Leigh Lacuna, nakaupo. Si Dennis Lacuna, nakaupo. Yung asawa niya, nakaupo. Si ate. Kumbaga, bilang pagtanaw ng utang na loob, I tried. Tayo naman mga Pilipino, walian na natin yan. Ang pagtanaw ng utang na loob, walang katapusan habang buhay. But, nakikiusap naman ako sa kanila, baka naman kung pwede. Sa ibang paraan naman ako manawin. Dahil may utang na loob din naman ako sa kanila. Yung inaing nila, yung sigaw nila, ito yung aming pasya. Tinugong ko lang yung panawagan. Yes, sir. How will you respond dun sa statement niya na nasaktan daw siya dun sa decision niyo na tumakbo kayo for me? Well, hindi mo naman siya masisisi, pero mas nasaktan siguro yung taong bayan because of their expectations on a premise, whatever we have done together, and we have to do it. If not, mananagot ka sa atin. Sayang pagkaroon ng mayor na yung mga magandang nasimulan mo hindi na ipagpapatuloy.